Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Lunes po ngayon sa loob ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Pagbati po sa mga viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection. Binabati ko rin po ang mga deboto ni San Antonio ng Padua at ang lahat po ng mga tumutulong sa pambansang dambana ni San Antonio upang maitaguyod ito. Kayo pong mga minamahal na benefactors, maraming salamat po. Sana po'y nasa ligtas kayong kalagayan. Ipagdasal po natin ang isa't isa. At muli, welcome sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Ito po ay mula sa ika-4 na kabanata, mga talata 16 hanggang 30. Sa Ebanghelyo, inilalarawan ang isang malungkot na karanasan ni Jesus nang siya po ay umuwi sa kanyang sariling bayan. Hindi po siya kinilala at tinanggap sapagkat palaging binabalikan ng kanyang mga kababayan ang maliit at ordinaryong pinagmulan ni Jesus. So siya po ay naka-experience ng pagtataboy, hindi pagtanggap, sabihin na nating rejected ang ating Panginoong Jesus. Ang title po ng aking pagninilay ay nagsasabing, There is a blessing behind the experience of rejection. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin may purpose at may dahilan. Yung bang akala mo pangit na karanasan, pwede palang magtulak sa iyo sa mas magandang sitwasyon o karanasan sa iyong buhay. Ang tanong, naranasan mo bang ma-reject? Mga kapatid, ang rejection po ay hindi kwentong haka-haka lang sapagkat lahat naman tayo nakakaranas ng rejection. And sometimes, rejection becomes painful sapagkat ikaw ay pinagtabuyan, dinedma ka, lalo na kung mahal mo naman yung taong nagtataboy sa iyo, ginawa mo naman ng lahat para sa kanya. Naku, parang teleserye lang, ano? Parang teledrama na ginawa mo ang lahat, nagmahal ka, pero sa huli, nasaktan ka lang, na-reject, hindi tinanggap, ipinagtabuyan. Aray, nako, kay sakit na ang ginawa mo. Diba, ganyan ang kalimitang nagiging experience natin. Kaya hindi po ito naiiba sa kwento ng Ebanghelyo sa araw na ito. Because the gospel story went from the experience of a joyful acceptance to a painful rejection. Sa simula, sila ay humahanga, pero sa pagkapatuloy ng kwento, ang paghanga ay nauwi sa pagkadismaya. Because these people started to question the family where Jesus came from. Hindi ba't ito ang anak ni Jose? And so from doubt, they started to challenge Jesus. Gawin mo naman yung mga himala o yung mga bagay na nadinig naming ginagawa mo sa ibang bayan. At dahil hindi na pagbigyan, nauwi sa pagtataboy na may kasamang galit at pagbabanta sa buhay ni Jesus. People experiencing rejections live with hurt that God never intended for them to hold on to. Kaya, andun yung pagtatanong, bakit naman sila ganon? Bakit nila ginawa ito? Ano bang mali sa akin? Ano ba ang hindi maganda sa akin? Saan ba ako nagkamali? Bakit ayaw nila akong tanggapin at paniwalaan? Naku, ang daming mga pagtatanong. Sabi po ni Bob Bennett, rejection is nothing
more than a necessary step in the pursuit of success. May mga pagkakataon na tatanggihan tayo because we cannot please everybody. Sabi nga, hindi naman lahat ay makakaunawa sa iyo, hindi lahat ay makatatanggap sa mga sinasabi mo at yung ginagawa kahit sa tingin mo naman ay walang mali dahil tama. Saan ba nanggagaling ang rejection? Marami pong panggagalingan yan. Pwedeng sa sarili mong pamilya, sa iyong mga kaibigan, kasama sa trabaho, teammates mo, co-workers, at marami pang iba. Bakit nangyayari po ang rejection? Posibleng hindi nila nagustuhan yung sinabi mo, o kaya pakiramdam nila hindi ka nababagay sa kanilang grupo, o baaring iba kang kumilos, o baka dahil sa first impression, tingin nila parang hindi maganda ugali mo, bagamat ang totoo, mukha lang naman talaga ang hindi maganda, pero busilak naman ang puso. Nahusgahan ka lang siguro dahil ikaw ay kakaibang kumilos, ibang paraan ng pagsasalita, at iba pa. People might also reject others because of their own beliefs and attitude. Maaring iba ang prinsipyo mo sa prinsipyo ng iba at nawawala yung pagtanggap at respeto sa magkakaiba at magkakasalungat na opinyon, kaya nagkakaroon ng rejection. Ngayon, ang tanong, ano ang gagawin sa harap at karanasan ng pagtangki ng iba? How do we face rejection? We have two choices. Una, live with the shame of your rejection. Pangalawa, learn from the pain of your rejection. And so the choice is yours. Ang banal na kasulatan po ay nagtataglay ng maraming kwento tungkol sa mga taong sa simula ay tinanggihan, subalit sa huli sila ay nagtagumpay. O di ba si Jesus tinanggihan, ang panulukang bato na tinanggihan ng tagapagtayo, pero sa huli siya ang nagwagi. Iniligtas tayo sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Joseph was rejected by his own brothers, but later on, he was elevated to a position of authority at siya pa nga nagligtas sa kanyang buong angkan. David was also rejected by his parents, but God chose him to be a king. Jesus was rejected by his friends, pero nakita naman natin sa kwento ng kanyang buhay kung paanong sa huli siya ang nagwagi. Rejection hurts, especially when it comes from people we love the most. However, God allows us to experience rejection because He has better plans for all of us. Una, rejection helps us become better and stronger persons. Totoo po yun. Sabi ko nga, our worst of times could turn out to be our best of times. Sapagkat sa mga ganitong karanasan, mas na-challenge ka. Pwede mong gamitin inspirasyon yon para ikaw ay lalong magsumikap at sa huli ay magtagumpay. Pangalawa, rejection can lead us to the right person and relationship. Nabasted ka, hindi ka pinansin, pinagtabuyan ka, dahil baka may ibang tao na mas nababagay sa iyo at doon ka dinadala ng Diyos. Kaya yung pangatlo, rejection can lead us to an experience of redirection to a better path. Baka hindi ka talaga para sa bagay na pinipilit mo sa sarili mo, sapagkat dito ka naman talaga dinadala ng Diyos. At doon mo mararanasan ang tagumpay at ipagpapasalamat mo pa nga yung mga pagkakataon na ikay tinanggihan. Dahil sa huli, hindi ka naman pala talaga doon dinadala ng Diyos. Rejection, my dear friends, is not a dead end. It is a moment where we can decide to change our path that can lead us to where God is leading us. Baka doon ka naman talaga dinadala ng Diyos. So, don't worry. Don't give up. Move on. Kung may nagre-reject, baka sa ibang tao ka dinadala ng Diyos. O kung sa tingin mo, hindi ka umubra sa ganitong bagay, baka sa ibang bagay ka dinadala ng Diyos at doon ka magiging matagumpay. I would like to end this story by saying that no matter what, no matter how many rejections we experience in life,
we always have a God who never rejects us. Hindi tayo kailanman makakaranas ng pagtataboy sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay palaging bukas ang mga kamay sa pagtanggap sa atin ng mga anak na sa Kanya'y nagbabalik. Mahigpit po ang kapit ng Diyos sa atin. Tayo lang ang malimit na bumibitiw. Rejection can never come from God. Most of the time, tayo po ang umiiwan sa Diyos. Pero kailanman, hindi po tayo nilayuan at iniwan ng Diyos. Kaya nga, bumitiw ka man sa iyong pagkakakapit sa Kanya, hindi siya lalayo sa iyo sapagkat gagabayan ka niya. Hihintayin niya ang pagkakataong maisip mo na magbalik loob sa Kanya. At sa mga pagkakataong naramdaman mo ang iyong pangailangan sa Diyos, palaging bukas ang Diyos sa pagtanggap sa iyo. At kailanman, hindi Kanya itataboy. Hahawakan niya ang iyong kamay upang ikay Kanyang hagkan at yakapin. At kailanman, hindi tayo bibitiwan ng Diyos. Kaya mga kapatid, don't worry, be happy. In life, there are rejections, but there is also a blessing behind these experiences of rejection. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maraming salamat po sa iyong walang sawang paggabay sa amin. Pagamat kung minsan kami bumibitiw, mahigpit pa rin ang kapit mo sa amin. Hindi kami kailanman nakaranas ng pagtataboy sa iyo sapagkat ikaw ang aming Diyos na palagi nagmamahal, yumayakap at gumagabay sa aming lahat. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagdinilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share, ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Muli po, ipinag-aanyaya ko po ang darating na post-birthday benefit concert ng iyong lingkod sa darating pong September 23, alas 7 po ng gabi. A celebration of life through music. Suportahan po ninyo by praying for the success of this project at kung kayo naman po ay malapit lang dito sa pila, may mga tickets po available sa opisina ng parokya ng Bana, San Antonio ng Padua sa halagang 1,000 piso at meron pong 2,000 piso. Bahala na po kayong mamili ayon sa inyong kakayanan. Ano man pong ibibigay ninyo ay malaking tulong para sa aming proyekto sa pagpapagawa po ng sakristi at para sa pondong kinakailangan ng Commission on Family and Life. Maraming salamat po muli at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.